nag-offer na ba kasi parang si Jesus Christ yung... Yeah, I did Jesus Christ Superstar. Talaga? I did a musical, pero Tagalog version siya ng Jesus Christ Superstar way back 2019. Na ba kasi parang si Jesus Christ yung... Yeah, I did Jesus Christ Superstar. Talaga? I did a musical, pero Tagalog version siya ng Jesus Christ Superstar way back 2019. Yeah, teatro. So maglalandiin ha? Hindi ka pa na person na ng grata ng Jesus Christ. Hindi. Ayoko na lang mag-talk. Hindi naman kasi maayos naman yung pag-perform ko ng gano'n. Theater yun. So nag-theater ka na pala, in a way, naisip mo bang pasukin din talaga yung showbiz? Actually, parang when you do music, parang laging may kakambal yan na isa pa. So like photography, cinematography, or whatever. Painting, di ba? Ang artist laging ganun. Parang ADHD, laging may kakambal na sakit, di ba? So, ayan. For me, since I'm doing this since high school, even yung band and music and theater at the same time, so I'm doing it over and over again. And so, part na sa akin yun eh. I mean, kung merong artista, ganyan, so pwede naman ako umarte, marunong naman. Depende sa role, siyempre, hindi ko. Mga mamaya, Viva Max. By the way guys, we're coming up with the music video. Kasabay sa September 24 yung launch talaga, di ba? And sabay ng music video na isasayaw kita. You can see him acting. He's really good. Wow. Thank you. Baka natin yung music video na yun. But yeah, Viva Max, personal. Actually, meron akong experience. Can I share this to you? Yes, I mean, I tried to audition sa CCP, tama ba? PICC, CCP. CCP, parang gano'n. I tried to audition. Wala lang. I'm just bored that day. And sabi nung umahawak sa akin dati, sabi niya, merong audition sa ganito, ganyan. No? Try mo lang. Nagte-theater ka, baka namimiss mo umate. So sige, punta ako. I saw a lot of long line. I mean, thousands of people are auditioning. So, ayan, pipila ako, simula umaga, hanggang tanghali, hapon. So, hapon, gagabi na, magsi-6 na. Saka ako naka-audition dun sa... So, ayan, nakuha ko for 3 indie films. Alright, so, tapos merong isang film doon, kinuha talaga ako, pinag-screening na ako, binigay na yung script. Nag-script, ginawa na namin yung script. Script reading, yeah, tama. Script reading. Tapos, it turns out, sabi ko, ba't parang iba? I was like, the scene is, merong nagagawa ng paso, which is babae. So, tapos, I will go there, pupuntahan ko siya, tapos ididikit ko siya sa pader. Sabi ko, parang, teka nga. Sabi ko, parang iba yata ito parang ayoko, ganyan po talaga yun. Sabi ko, ganun ba? Tayo ko. Oh my God, parang 50 Shades of Grey, parang ganun eh. And hindi ko pa kaya yung ganyan siguro. Next time siguro. and guys, dapat nyo siya mapanood when he impersonates Freddie Mercury. Sample! The Freddie Mercury of hard rock ate. Saka ano nga sa 24 Yeah, you should go. The 16. Next week, meron kaming Queen Night ulit sa Hard Rock. 13. Ano yung 16? Grabe, ayan, 16. 13 pala, 13. You should go. Well, kahit libre ko pa ng ticket, alright? Okay, thank you. May last question pa ako. May last question is, kasi diba, parang comfortable ka na talaga sa banda kasi may mga banda rin tayong kilala na umalis sila at nag-solo sila, like sila Rico Blanco, si Eddie Buendia. Hindi mo ba naisip na mag-solo? Actually, nung una when I'm doing my originals na, tinutugtog ko siya sa live, solo lang talaga ako nun eh.
until nag-reunite kami nitong namokong na itong mga ano na to, taong to. And then nag-reunite na kami. So, actually, Attorney Ray, plano rin niya sa akin is solo eh. Nung the first leg nung ginagawa namin last year. So, plano niya, mag-solo ako, gano'n. So, we passed the song to some songwriting competition. So, I'm not gonna name it. So, ayun, inantay namin yung result. So, kasi sabi niya, since magsisolo ka naman, since solo artist ka talaga, ay antayin na natin yung songwriting competition. Kapag nanalo ka, alright, we will let go of you. Parang di silang bata eh. Ang totoo, para kaming mga bata. Actually, para di silang mga bata. Tumanda kami, pati nang isip namin boy bands pa rin. Just like before, walang nagbago. Well, yun nga yung kagandahan actually. Ang dami rin nagtatanong sa akin. Parang gawin pinakabata. Which is, hindi naman siguro, habol naman yung tsura nila. Like Jojo over here. Jojo, mukhang 20 plus lang, di ba yung tsura? Pero kita mo yung tsura niya. Tunay na edad niya, 40 plus na. So, you know, saka they're cool, you know. They're cool to be with. I mean, the jokes and sobrang fresh and hindi sila nakaka-stress. So kaya talagang parang bata sila kasama. Pero paano kanila pinapakinggan kung may suggestion ka? Siyempre, pinakabata, parang gano'n. Well, yun din ang kagandahan sa kanila because they respect my opinion. I mean, they respect my musicianship. So, they trust me because I'm their frontman and they trust my ideas. So, ikaw ang frontman, so ikaw masunod. Sige, go ahead. And I like that. And and of course, Attorney Ray din, and sabi rin siya na, oh, you do this is quite good. Alright, I'm gonna listen to it. Alright, and then ako naman, like, sabi ako sa kanya, tugtugin natin to, sama natin tong ano to. Alright, let's go do it.